Magsusuko ka sa Diyos, buo. A one-half Christian is a one whole lie. It is a one whole nonsense. Kailangan buo. Kaya ang gusto ng Lord, laging buo. Sabi niya, huwag niyong asahan na kung nagdadalawang loob kayo, hati ang loob niyo. Para kayong isang dumilang na sinisiklot-siklot ng alon, kung saan kayo hipa ng hangin, doon kayo pupunta. Kung nagdadalawang loob kayo at hati kayo, huwag niyong asahan na mapagpapala kayo ng Diyos. Ang gusto niya, buo. Buuin. At sapagkat hindi tayo perfect, siguro hindi mo laging 100% maibibigay, pero kung 99, 95, 97, bibilangin na yun as buo. Kesa 2, 3, 30, 24. Sobrang daming kulang nun. Kaya magmamahal na lang tayo, sige na, magmahal ka na. Maglilingkod ka, yung best mo. You're going to give your best. Give your alabaster jar of perfume. Hindi yung kung ano-ano lang. Kasi dapat buo. At yung buo lang ang paglapit sa Diyos, ang makakatanggap din ng buong pagpapala. Hindi ka para-kapraso, hindi punit-punit, hindi pilas-pilas, hindi kakaunti. Another wonder of love is that love erases sin. Nabubura ang kasalanan. 1 Peter 4:8. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. The contemporary English version says, love wipes away many sins. But the wonder of this verse is in its Greek original, not in its English translations. Kasi yung Greek rendering of 1 Peter 4:8, parehong pwedeng basahin mo na pag may pag-ibig, nabubura ang mga kasalanan ng nagpatawad at kasalanan ng pinatawad. Pwede mong basahin both ways. Kaya sa English, hindi mo, ang tanong mo kung ikaw ay masuriin mag-aral, okay, love covers over a multitude of sins. Whose sins are covered? Sin ba nung pinatawad at minahal o sin nung nagmahal at nagpatawad? But the Greek rendition could be read both ways. Therefore, that was the intention of the Spirit when the verses were written in Greek. That when you love, your love erases the sin of the object of your love, but it also erases yours. Parehong nakikinabang yung pinapatawad at nagpapatawad, yung umiibig at iniibig. Kaya inuutos sa atin, forgive one another. Because if you do not forgive others, God also won't forgive you. Because if your love or lack of it will not erase other people's sins, there's also no love that will erase your own sin. Kaya napakalaking benepisyo na magmahal. Huwag kang magkwenta. Huwag mo sabihing, nalugi ako sa pagmamahal sa'yo. Nalugi ako sa pagpapatawad sa'yo. Nalugi ako sa paggawa sa'yo ng mabuti. No, dahil sa iyong pag-ibig, siya at ikaw na umibig ay parehong nakikinabang. Pero siyempre, kung tayo naman yung tumatanggap ng pag-ibig ng kapwa, lalo pagpapatawad ng kapwa, mainam na kahit siya may premyo na sa Diyos, meron pa rin siyang premyo galing sa atin na napatawad at tumanggap ng kanyang pag-ibig. Huwag natin sasabihin, dahil minahal mo ako, tinulungan mo ako, Diyos na ang bahala sa'yo. Dapat, gagawa tayo ng paraan na tayo man magsukli. Pero kung ikaw yung nagbigay, tas hindi ka nasukli anong tao, ibukas mo ang mata mo sa ibinigay sa'yo ng Diyos. Dahil pati ang iyong mga kasalanan ay nabubura pag nagpapatawad ka at bumubura ng kasalanan ng iba. God's love in and through Jesus covers over and wipes away people's sins. Love for one another covers over and wipes away other people's sins and one's own sins. Ano ang napakalinaw na moral lesson yan agad, mga kapatid? If you can't be sinless, love all the more.
Kung hindi ka makapamuhay ng walang kasalanan, nagkakaroon ka pa rin ng mga kasalanan, anong ipambubura mo doon? Pag-ibig sa kapwa. Pagmamahal. Kaya mas marami kang hindi malampasan pang kasalanan, hindi mapagtagumpayan, mas sikapin mo maging maibigin, patawad sa kapwa. Kasi sa pagbubura mo ng kasalanan nila, dahil minamahal mo sila, pati ang sayo nabubura. Baligtarin yung mga kapatid. Kung di kayo marunong magpatawad, ano nangyayari sa mga kasalanan nyo? Hindi rin napapatawad. Pag hindi kayo marunong magbura ng utang ng iba, ang utang nyo rin hindi nabubura. Kaya sa Matthew chapter 6, ang linaw ng sinabi sa Lord's Prayer, forgive us as we forgive those who sin against us. Patawarin mo kami, gaya rin naman ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kung nagpapatawad kami ng kalahati lang, Lord, di kalahati lang din ang kasalanan ko ang patawarin nyo. Kung di po ako nagpapatawad, di huwag nyo akong patawarin. Pero Lord, nagpapatawad po ako, kaya patawarin nyo na rin ang mga kasalanan ko. Yang pag-ibig, mas kailangan yan ng mga hindi makapagtagumpay sa mga kasalanan. Kasi kailangan may mambura ng ating mga kasalanan. And it is love for others that will do that. Matthew 22:37-39. Nung tinanong si Jesus kung anong pinakamahalaga sa lahat, sa mga utos, sabi niya, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and most important commandment. The second most important commandment is like this one, and it is love others as much as you love yourself. Ang totoo, yung 10 commandments, pwedeng hatiin sa dalawa. Yung mga naunang commandments only means love God. Yung you shall not call upon the name of the Lord your God in vain, yung you shall have no other gods before me, etc., etc. It means love God. At yung mga do not steal, do not commit adultery, do not covet, do not kill, lahat yon love others. Kaya pag mahal mo ang Diyos at mahal mo rin ang iyong kapwa, technically, sinusunod mo yung buong commandment. So, huwag kang mapako sa mga detalye ng mga commandments at mga religious laws. Ang mahalaga ito, maibigin ka. At pag maibigin ka, mapansin mo man o hindi, natutupad mo, nasusunod mo ang kautosan. Kasi ang kautosan, nakakalito sa mga detalye. Pero ang ibig sabihin lang, maging maibigin ka. Tulad ng, bakit ang mga babae sa Corinth ay inuutosang magbelo? Kasi ang lalalim ng mga damit nila, yung mga dibdib, yung mga likod, nakakaakit sa mga lalaki sa worship, na nakatingin na sa batok nila, tinititigan na yung mga buhok nilang umaakit sa batok nila patungo sa likod ng tenga nila, nawala na sa pag-worship ang mata ng lalaki. Kaya maibigin ka, magbelo ka para di ka titigan at nang walang tukso. So, maibigin. Pag sinabing huwag kang kumain ito dahil may na-offend, kasi na-offend sila, huwag na lang sila ma-offend. O sige, hindi ko na lang kakainin, maibigin ka nun. Yung sinabing, you shall not covet what is not yours, pag-ibig sa kapwa, kanya yun eh. Bakit mo pag-iinteresan? You shall not steal. You shall not commit adultery. Because when you commit adultery, una, hindi mo minamahal ang asawa mo. Pangalawa, hindi mo minamahal yung kapartner mo in crime kasi nagkakasala rin siya. At kung siya may asawa rin, hindi mo minamahal yung asawa niya, inaagawan mo. Kung may mga anak siya, inaagawan mo ng tatay itong mga anak na ito, napunta na sa yung tatay nila. At kung may mga anak ka na malalayo ang loob o ma-offend o mapapabayaan dahil sa iyong pangangalo niya, hindi mo rin minamahal ang mga anak mo. So lahat ng mga utos actually tungkol sa pag-ibig. Ang problema, yung mga iba sobrang naging legalista at relihiyoso. Masunod lang yung mga detalye ng utos kahit hindi na sila maging maibigin. Nabaligtad. Pagka sinabing batuhin niyo ang mga babaeng nangangalo niya hanggang mamatay, anong pag-ibig doon? Because it is meant to be a deterrent. Para matakot ang mga tao, mga lunya. Huwag silang mang-agaw ng asawa ng may asawa. Maging tapat sila sa kanilang mga asawa. Pero hindi rin naman nag-work. Wala ring takot yung mga tao. Nababato lang, namamatay lang. Nagkakasala lang tuloy yung mga bumabato dahil nagiging malupit sila. Pero tuloy pa rin naman ang pangangalo niya. Kaya ang sinabi ni Lord, okay, anong pinakamahalagang commandment? Huwag nyo nang isipin yung mga detalye kasi nalilito kayo eh. Sometimes sa pagsunod nyo sa detail, doon kayo nagiging unloving. Kaya ibinalik ni Lord, ito ang commandment, love the Lord your God with all your heart and with all your soul
And love your neighbor as yourself. Huwag kayong magpalito sa interpretation yan. Pag hindi loving, hindi na yan ang law of God. Pag sa pagsunod sa religious regulation, hindi na kayo nagiging loving, nabibreak nyo na yung spirit of the law. Ang sinusunod nyo na lang, the letter of the law. Kaya sabi niya, para walang lituhan, ang lagi mo na lang itanong, is it loving? Pastor, pwede po ba akong umattend ng lamay ng lola ko? Kasi may padasal po sila. Hindi ba? Iba naman yung religion natin. Hindi tayo nagdadasal para sa patay. Loving ba na hindi ka umattend? Apo ka? Hahanapin ka ng mga magulang mo, ng mga tiya mo, ng mga pinsan mo. Loving ba na hindi ka umattend? Hindi po. Di umattend ka. Alam ka namang natanggal yung salvation mo dahil umattend ka niyan. Yung pong pinsan ko, na lumaki kami, kababata ko pa nung araw, tapos ganyan ikakasal. Kaya lang po, iba yung religion nila, kinukuha kong abay. Aabay po ba ako? Iba na ang aking church ngayon. Loving ba na huwag kang sumipot sa kasal ng pinsan mo? Hindi po, kasi magdaramdam siya, kasi gusto niya, nandun ako. Hindi umattend ka. Natanggal ba yung kaligtasan mo sa pagiging loving mo? Umattend ka doon. Yung iba kasi, sa pagiging technical ng religiosity nila, sa pagsunod nila sa mga letra ng mga bawal at hindi bawal, ang nagiging ending, hindi sila loving. Kaya nilinaw ni Jesus, the most important commandment is to love. And if in the process of loving, you break the letter of the traditions and the laws, then do so, but be loving. Because it is the highest command of all. It is the most important command of all. The best, the highest, and the purest religion is love. Now, no matter how religious you are, how high your religious position or office is, if you are not loving, balewala ang lahat. At si Pablo mismo, sabi niya sa 1 Corinthians 13:13, for now there are faith, hope, and love. But of these three, the greatest is love. Greater than faith? Can you imagine that? Greater than hope? And Paul says, the greatest is love. Unahin nyo ang umibig. Huwag niyong unahing maging relihiyoso. Kung ang pagiging relihiyoso, ang ending, di kayo maibigin. So learn and practice to love more.